Isang mapagpalang araw na naman sa inyo mga kabritin. Ayan, sa mga oras na ito ay inaantok pa ako niyan. Pero kailangan ko nang bumangon kasi hindi pa ako kumain. At saka tinignan ko yung oras dyan. Kung anong oras na, akala ko alas 11 pa lang. Pero nung tignan ko yung relo ko, alas 2 na po pala. Kaya kailangan ko na pong bumangon at maggayak. Sa mga sandali nga po ito mga kabritin ay katapos ko lang maghilamos. Pero hindi ko na pinakita sa inyo, baka mas lalo pa akong pumogi. Kaya inaayos ko na yung forma ko para maganda naman tayong tingnan sa labas. Kaya okay na sa tingin ko ito, kaya ready na tayo lumabas. Pero dahil daily routine nga yung video natin, kailangan ko ipakita yung lagi kong ginagawa. Makalimutan ko na lahat ng aking gagawin, wag lang yung pagtanggal ng saksakan mga kabritin. Pero kahit gutom na tayo mga kabritin ay ito pa rin na hindi ko nakakalimutang daanan. Tinitignan ko kasi dito lagi kung mainit ba ang panahon o saktong katamtaman lang mga kabritin. Pero sa mga sandaling ito ay okay naman yung panahon. Hindi naman ganun kainit dahil maraming ulap. Kaya ready na ako lumabas. Tara na! Ito nga palang inupahan ko mga kabritin ay 5 lang yung kwarto niya. Mas okay na din ito mga kabritin dahil walang gaanong tao. Hindi nag-aagawan sa kusina. Pagbaba ko nga pala ng hagdan mga kabritin, nakita ko yung 2 kong kapatid. Ay, hindi ko pala kapatid to mga kabritin. Ito pala si Purify mga kabritin. At ito din naman si Tiny Tony. Sila yung mga asong hindi marunong magtahol mga kabritin. Kaya kung gusto nyo mag-alaga ng ganito ay pumunta lang kayo dito. Ibibigay ko na sa inyo to. Shout out sa may-ari. Huwag kayong mag-alala mga kabritin, mababait naman yung may-ari ng mga aso. Sa mga sandali nga ito mga kabritin ay talagang ramdam ko na din yung gutom ko. Pero sa totoo lang mga kabritin ay naawa ko sa 2 to. Pero mas naawa ko sa sarili ko mga kabritin dahil di pa ako kumain. Sila mga kabritin tapos nang kumain. Nakaligo na din yung mga yan mga kabritin kaya nagpaalam na din ako sa kanila. Dito nga pala sa kabilang dako mga kabritin ay meron po yung bike ko dito. Hindi ko pwedeng gamitin ngayon tong bike ko mga kabritin dahil sobrang init ng panahon. Baka kapag ka nagbike ako ng tanghaling tapat mga kabritin ay sunog akong makakauwi. Kaya nagpasya na nga akong umalis mga kabritin dahil gutom na talaga ako. Nung pagbukas ko nga ng gate ng pinto ng boarding namin mga kabritin ay ramdam ko na yung init ng panahon. Kaya no choice tayo mga kabritin, kailangan nating pumuntang kumain. Pagkapag hindi tayong kumain, baka mamamatay tayo naman sa gutom. Ayan sa mga oras na ito mga kabritin ay babaybayin na natin yung init ng panahon dito sa Tuguegarao. Sa sobrang init nga ng panahon ay kaliwat kanan ko naririnig yung salitang napato. Sa mga oras na nga ito mga kabritin ay nakasakay na tayo ng tricycle. Kaya kapag ganitong sobrang init ng panahon mga kabritin ay dito ko sa likod ng driver umuupo. Medyo mas okay kasi dito mga kabritin dahil langhap mo yung simoy ng hangin. Pati nga amoy namin ng driver mga kabritin ay naamoy ko na din. Pero shoutout sa mga driver na laging nagsasabi sa akin pag sumasakay ako ng tricycle. Magkano bigay mo? Nakakatakot sila mga kabritin. Pero minsan may mga mababait din na tricycle driver sa akin mga kabritin. Kahit nang layo-layo ng pinuntahan ko nung nakaraang gabi ay hindi ako pinagbayad ng kanyang tricycle mga kabritin. Kaya sobrang saludo ako sa ibang mga tricycle driver. May pagkakataon lang siguro na malas tayo ng nasasakyan minsan mga kabritin. Tama na ang kwento natin dyan sa mga tricycle mga kabritin. Baka marami na namang magagalit sa akin. Sa mga sandaling ito nga po mga kabritin ay lagpas na natin ng Department of Agriculture. Shoutout sa mga kaibigan ko dyan na nagtatrabaho ngayon. Parang masarap na naman ang tulog. Sa ngayon mga kabritin ay lagpas na natin yung DA. Sa totoo lang mga kabritin, ditong daan ang pinakayaw kong daanan mga kabritin. Paano naman kasi mga kabritin, lagi matagal ang counting ng traffic lights. Madalas umaabot pa yan ng 99 mga kabritin. Kaya worst ever itong daanan sa akin mga kabritin. Pero kapag ka nakabike ako mga kabritin, walang traffic lights.
Dire-diretso lang ako mga kabritin. Pero wag niyo ako gagayahin mga kabritin. Dahil binibitbit ko naman yung bike ko at naglalakad ako kapag ka nasa traffic lights. Sa mga sandalingang ito mga kabritin ay umandar na yung tricycle. Dito pala sa traffic lights mga kabritin ay malapit na po ang SM dito. Ito na yung pinakamalaking SM dito sa Cagayan mga kabritin. Tinatawag nila itong SM City dito sa Tuguegarao. Fast forward naman tayo mga kabritren. Nandito naman na tayo ngayon sa may tapat ng JL. Dito kasi sa may tapat ng JL mga kabritren ay dito ako sumasamba. O sa mga hindi pa po kasi nakakaalam, ako po ay kaanib sa Iglesia ni Cristo. Ito po yung lokal po namin dito sa Caritan. Sa mga oras na nga ito mga kabritren ay malapit na tayo sa katotohanan. Pumunta nga po pala ako dito sa plaza dahil may alam akong masarap na kainan dito mga kabritren. Iniisip ko pa lang yung mga ulam nila mga kabritren ay sumasakit na yung tiyan ko. Nagugutom na kasi ako sa mga oras na ito mga kabritren. Pero sa totoo naman po ay marami naman talagang masasarap na kainan dito sa Tuguegarao. Isa na dito po yung pinagmamalaki nilang pansit batil patong. Pero sa totoo lang mga kabritren ay masilig ako sa mga street food kaysa mga pansit na pinagmamalaki nila mga kabritren. Sa sobrang dami kasi ng mga street food dito mga kabritren na hindi mo na alam kung ano yung kakainin mo. Kaya kung minsan nagpipishball na lang ako mga kabritren. Ayan na nga po tayo at nakababa na tayo sa plaza mga kabritren. Ganito kadami ang mga sasakyan dito sa Tuguegarao mga kabritren basta tanghali. Hindi mo na alam kung ano yung motor mo dito, lalo kung may pumaradang kapareho mo. Kaya nga yung iba sa sticker na lang tumitigil. Buti na lang sa akin at bike lang yung meron ako. Baka kung ako yung may motor dito, baka tumba lahat mga to. Kaya pasalamat sila, bawal ako magmotor mga Britain. Sa mga oras na nga ito mga kabritren ay nahanap ko na din yung pagkakainan ko. Lagi dito ako kumakain mga kabritren dahil masasarap mga ulam nila dito. Sa dami nga ng ulam nila dito mga kabritren ay hindi mo na alam kung ano yung ulamin mo. Pero sa akin dahil nakablog ako ngayon ay mag-uulam tayo ng gulay mga kabritren. Pero syempre mga kabritren ay sasamahan ko na din ng karne para malusog tayo. Sa mga oras na nga ito mga kabritren ay gutom na talaga ako. Buti na lang at medyo busog ako ng pagmamahal niya. Ay! O paano mga kabritren? Sabi ng nanay ko kasi pagka kumakain bawal mag-cellphone. Kaya bibitinin ko na kayo. Hanggang sa muli. Paalam!